Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nag-iiyakan na po sila! Woo! Ang sarap panoorin na yung mga bakulaw sa kamera ay nag-iiyakan. At gustong ipakasuhan ang dating Pangulo. At si Senator Bato at Senator Bongo. Nako, ang tawag dito, panggigipit. Dahil alam nila kaalyado ito si Senator Bato at Senator Bongo. Ngayon, kasama sa kakasuhan. Bakit kayo nag-iiyakan? Bago natin simulan natin talakayan ang reaksyon, sang like, sang share, all goods na po tayo dyan. Kaya like yung video at i-share, no? 164,000 na po tayo, pa 200,000 tayo. Kaya maraming salamat po sa walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. At malapit na po ang Pasko, ilang araw na lang, konting kembot na lang, Pasko na! Kaya binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Salamat ha. Ito na. Bago natin na pag-usapan itong mga bagay-bagay na ito, ay gusto ko lang ipakita at panood sa inyo kung ano yung hatid sa atin ni Chikadora. Ang title dito, matapos kasuhan sina PRD, Bato at Go. Yung taga Surigao, tablado kay Panelo. Ay malamang. Taga Surigao, ang malapit na buwang Mayo. Taga Manila, malapit na ho ang Mayo. Yung NPA, mamaya baka magsalita dito. Wag nyo na ho, ang party list nito, wag nyo na tangkilikin. Yung Mabaho, taga Laguna. Nako, wala na hong saysay. Alam na ng taong bayan ng Caracas nyo at kaliskis nyo. Eto na, pasok mo, Chikadora. Hindi ko kayo uurungan dahil lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Matapos isa publiko, nakakasuhan na raw nila ang dating administrasyon, partikular na ang former president si Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Lawrence Bongo dahil sa di umano'y perpetrators of crimes against humanity sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act 9851. Ace Barbers, kinuyog ng maraming netizens. Nangunguna sa listahan ng mga personalidad na inirekomenda ng House Quad Committee na makasuhan ng crimes against humanity sina former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay pa rin sa issue ng war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte na nagsimula noong 2016. Inilahad ni Quadcom Overall Chairman Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang paunang ulat ng komite na naganap sa plenary session noong Miyerkules, December 18 na huling sesyon ng taon. Ayon kay Barbers, dapat managot sa ilalim ng Section 6 Republic Act 9851 o Philippine Acts on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ang mga dating opisyalis ng pamahalaan, partikular na ang former President si Rodrigo Duterte, former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at dating Special Assistant to the President, Senator Christopher Lawrence Bongo. Ito ha. Bakit ngayon ang Presidente Duterte naman at si Senador Bongo at Senador Bato ang napapasok dito sa mga usapay nito? Hindi ho umubra kasi yung ICC, ano ba yun? ICC. Wala na hindi ho pinakialaman ng ICC kaya gumagawa na naman ng kwento. Ito mga ito. Panibagong istorya na naman ang aabangan natin mga kasama. Isipin nyo kung ano yung connection. Kung ano ho yung connection, bakit ang tatlong ito ay kakasuhan. Di ho, kaalyado yung dalawa. At ang Pangulong Duterte ay talaga namang gusto nilang pabagsakin kasi marami pa rin na sumusuporta sa Pangulong Duterte.
o isang rekomendasyon lang ng Pangulong Duterte o sino ang gusto niyang i-endorso, ay tiyak, sigurado iboboto ng tao. O ngayon, meron naman pasabog sila. Ano nangyari doon sa hinaing impeachment kay BP Sara? O sige nga. O, pirmado nyo na ba? Napirmahan nyo na ho ba? Tanong lang mga bossing na ating mga kasama rito na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay. Nabasa nila at napanood eh. O, napirmahan nyo ho ba yung impeachment complaint? Nasaan na ho ba? Sabi rito baka natakot daw sabi ni Geraldine. Baka natakot doon sa banta ng mga kapatid na Muslim. Baka napanood. Kaya hindi pa sila nagsisipirma. At baka raw natakot, sabi ni Jose, baka natakot doon sa mensahe ng isang religious group. Subukan yung pumirma. Baka mawalan kayo ng boto. Baka nga natakot. Ayun lang ang sabi-sabi dito ni Jose. Tuloy natin. Talaga namang, eto, may pelikula naman tayong aabangan. Kakasuhan? Anak ng tipaklong. Kayo ang magkakaso? Kayo ay Akala ko ba, magbabalangkas lang kayo ng batas. Ngayon, kasuhan na. Kakasuhan yung tatlo. Ibig sabihin, kayo ang mga promotor dito. Ibig sabihin, kumukuha lang kayo ng mga resource person di umano, pero kayo ang may mga kagustuhan para kasuhan ang dating Pangulo at ang dalawang senador na ito. Tama. Di ba? Yun ang nakikita natin dito mga kasama. Tuloy natin. Sa kanila, pinakakasuhan rin ng Quadcom ang mga dating hepe ng Philippines. Di ba? Sipin nyo sabi dito, pinakakasahuan daw din ng mga... tuloy. National Police na sina Chief Oscar Albayalde at Debold Sinas. Mga retiradong pulis na sina Colonel Roina Garma at Edilberto Leonardo at dating Malacanang aide na si Ermina Muking Espino. Iminungkahi rin ng komite ang... Ito lang, siste. Pinakakasuhan si Ate Garma. Si Ate Garma ay naging resource person nila. Ibig sabihin, nung nakuha nyo yung gusto nyo kay Ate Garma, ngayon kakasuhan nyo, pinakakasuhan nyo. Ang tanong, sino nga magkakaso? Wala naman ho dyan yung mga, yung sinasabi nyo naging biktima ng EJK na sinasabi nyo. Iharap nyo kung sino magkakaso. Kasi ang naririnig natin dito sa balita na ito, parang kayo di umano ang gusto magpakaso. Tuloy lang natin. Ang pagsasagawa ng investigasyon laban kay Davao City Representative Paulo Duterte na inuugnay naman sa issue ng illegal drug trade. Matatanda ang nagkaroon ng pagdinig ang House Quad Committee kaugnay sa mga isyong inuugnay sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte gaya ng extrajudicial killings at money laundering, pagbebenta ng illegal na droga at mga usapin ukol sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Para nagkabaligtad na. Ang dating Pangulo nga ang galit na sa mga illegal na candy na yan. Tapos ibibintang nyo sa Pangulo. Anak ka na ng tipaklong. Baka naman talaga ng mga... Kuya, baka naman kayo naman talaga ang nasa likod ng ano. Sabi rito ni Mirna, may nahuling araw. Saan? Nako, sa sasakyan. Ay, nagkalintik-lintik na. Binabaligtad na ngayon ang mga usapin. Tuloy natin. Para maliwanagan lang ating mga kababayan. Di ba ang dating Pangulong Duterte, ang nagpanukala niya na yung bawal na candy ay alisin. Di ba? Tapos ngayon, ito lumalabas dito, ang Pangulong Duterte daw, ang nasa likod. Wow naman. Matindi naman ang paratang nyo, kuya. Ikaw nga. Ikaw. Ano ba pangalan nito? Tuloy. Ngunit tila hindi raw ito aatrasan ng kampo ng former president na si Rodrigo Duterte na kahit tila nagsabi na raw ang overall chairman ng House Quadcom na si Ace Barbers na pakakasuhan niya ang mga dating opisyales at maging former president na si Rodrigo Duterte against crimes and humanity. Ayon mismo sa mga tagapagsalita ng dating Pangulo,
handa silang humarap sa kahit anumang korte para patunayang wala silang ninabag na batas. Ayon pa sa mga veteran lawyer at legal counsel ng former President si Rodrigo Duterte, mainam na raw na kasuhan nila ang dating Pangulo maging ang mga dating opisyalis ito para magkaalaman kung sino ang tunay na niloloko ang maraming tao. Tama! Ayon sa kanila, kumpiyansa ang mga nasa dating administrasyon na maibabasura ang mga reklamo against crime and humanity sa former president dahil maraming Pilipino at ang mga statistical survey mismo ang magpapatunay na maraming Pilipino o majority sa taong bayan ang nagdeklara ng suporta sa Totoo yan. kampanya. O, survey tayo mga kasama ha. Gusto kong makita yung survey nyo. Kayo po ba ay naniniwala na ang Pangulong Duterte, ang kanyang panunungkulan ay tapat sa serbisyo ng, para sa taong bayan at hindi kurap? O, i-comment nyo dyan. Kami ho ay naniniwala na magaling ang dating Pangulo. Dahil ginawa niya ang kanyang trabaho na maging maayos ang Pilipinas. Kung hindi naman, naku. Oo, gawa-gawa lang yan ng mga 4 bakulaw, 5 bakulaw, 6 na bakulaw. O kung sino yung nasa leader niyan, gawa-gawa lang nila yan para siraan ang mga Duterte. Pero ang katunayan, mas magaling, mas maayos, mas maganda ang pamamalakad ng Pangulong Duterte. Di ba? Sa totoo lang tayo mga kasama. Ako ho ay talagang isa lang ang napabilib sa akin, no? Isang presidente lang ang napabilib ako. Ang panunungkulan ng Pangulong Duterte. Isipin nyo ha. Nilinis niya yung mga dorobo, yung mga illegal na candy, inalis niya yung mga kuratong, mga bakulaw na nangungutong, inalis niya lahat ng ahensya. Siya lang nakapagpagawa, siya lang nakapagpa-implementa nung no break, no? Ibig sabihin, walang break na tanghali. Yung mga government employee, dire-diretso trabaho, halinhinan lang. Totoo yan, di ba? Sa totoo lang tayo. Tapos, license, 10 years. Passport, 10 years. Laglag bala, wala. Di ba? Nung nagdeklara siya, yung mga dorobo sa MIA, sa NAIA, alis. Di ba? Sa custom, yung mga dorobo sa custom, alis. Di ba? Yung mga pulis na mga eskalawag, alis. Di ba? Tapos ngayon, gagawa-gawa ng kwento itong mga ito, pinapamukha nyo sa taong bayan na ang Pangulong Duterte ay nasa likod ng mga pinagbabawal na Wow! Kuya! Hindi mo na maloloko ang mga taong bayan. Siguro, yung mga troll nyo, yun, pwede. Pero yung mga taong bayan na naniniwala sa mga Duterte, hindi nyo maloloko. Nakakaawa lang ho kayo. Dahil nalalapit na ho ang Mayo, hanggang February. Kaya minamadali nito pakakasuhan. Ay paano? Pag yung bilog yung gulong umikot. Hindi ba kayo kabahan na lahat ng pinaratang nyo ay ibalik sa inyo? Lahat ng mga kinurakot nyo, sabi ni Merly, di umano, ay ihalongkat ng COA. Magkabaligtad naman. Ngayon, kayo naman ang masasite in contempt. Diba? Tapos, imipres yung asset nyo. Di umano. Hindi ba kayo natatakot? Tuloy natin to. Kontra illegal na droga ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte at marami pa rin ang pabor sa kanila na maibalik ang war on drugs sa bansa. Panoorin ang full video. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, Eto, tanong lang, bakit hindi nyo inimbestigahan si Chief Albayalde? Bakit? Hinihintay nga lang niya na imbestigahan nyo siya. Bakit hindi nyo pinalabas sa kamera? Diba? At magkalabasan ng katotohanan sa katotohanan. Pati yung tao, na tapat nagserbisyo si Albayalde, General Albayalde, nabubul na ako.
Ngayon gagawan nyo ng kwento? Hana. Ano ba yan, kuya? Basta may masay lang. Basta meron lang kayong makwento sa mga trolls nyo. Ngayon, wala akong maniniwala. O sige mga taga-Surigao, taas kamay. Ano ho ba ang magandang nagawa na ito? Sa lugar nyo. Ibaboto nyo pa ba ito? Taga-Surigao ibaboto nyo pa ba ito? Baka naman nagkakamali na kayo. Sayang lang ulit. Tuloy. PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. There was nothing illegal with PRRD's war on drugs because it was a legal and necessary response to the country's pervasive and destructive drug problem. PRRD merely complied with his constitutional duty, which is his prime duty, Mama, to serve and to protect the people. And his campaign promise and mandate to rid the country of the drug menace. Yan. Barbers is recognized. Ito ho yung bago alam ko wala nang alam ko bakasyon na bakit may hirit pa tuloy na natin to kung ano yung mga pinagsasabi ng mga taga saan ba to? Taga saan ba to? Sige tuloy. To deliver a speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Leader. Mr. Speaker, esteemed colleagues and distinguished guests, it is my honor and privilege to stand before this august body to present the progress report of the Joint Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts, and Human Rights, or what is now popularly known as the Quad Committee. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful legislative solutions to address the scourges of illegal drug proliferation, unlawful land acquisition by foreigners, crimes linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs, and extrajudicial killings. The formation of the Quad Committee was inevitable. The House of Representatives, under the leadership of Speaker Martin Romualdez, recognized the complexities of these issues required a united and comprehensive approach. Thus, through House Resolution number 1880, the Quad Committee was brought to life. What began as a separate investigations by individual committees soon uncovered a web of interconnections. Pinatagal-tagal nyo pa yung investigasyon nyo, dito rin pala lalabas. Dapat nung una, pangalawa, hinain nyo na. Dinimanda nyo na, pinakasuhan nyo na. Bakit binaabot nyo pa na napakatagal? Ganon din ang kahantungan. Diba? Ngayon may nagsabi to, may nag-comment, hanggang kailan naman kaya yung lalabas yung supena ng dating Pangulo. Yun ang tanong. Abangan daw nila, kuya. A Pandora's box of crimes and abuses that tested the very foundations of our institutions. One of the most alarming discoveries stemmed from a routine investigation into the 3.9 billion drug bust in San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. The probe unearthed the illicit operations of Empire 999, a company owned by foreign nationals masquerading as Filipino citizens. This led to the revelations of massive illegal land acquisitions involving hundreds of hectares of agricultural lands in direct violation of our Constitution. It further exposed suspicious ties between local government officials and foreign syndicates, pointing to corruption and systemic exploitation. Mr. Speaker, our inquiry delved deeper into the operations of these entities and uncovered an even more sinister reality. Their connections to the illegal drug trade and organized crime activities. Anak ng tipakalaw na connection with the illegal drug trades. Ang Pangulong Duterte nga ang galit na galit dyan Tapos ibabalik mo sa dating Pangulo. Kwento na lang sa unggoy yan. Baka maniwala pa yung unggoy, kuya. Pero yung mga taong bayan, hindi ho naniniwala kung ano yung pinagsasabi mo dyan. Oo. Alam nyo isa pa mga kasama. Bakit? Ito ay tain-tain na kasuhan. Ang dating Pangulo. Kasi pag nagkabaligtaran na ang gulong, umikot na yung gulong,
sila ang mabalikan. Meron nga hong interview ito eh. Oo, kilala niyo ho ba yan kung sino yan? May interview yan. Parang inamin niya, di umano, na ganun daw talaga ang politika. Antay na lang ha, antay na lang daw kung talagang halimbawa may balik. Tuloy. Facilitated by POGOs. What was initially presented as a revenue-generating industry has instead become a breeding ground for illegal activities such as human trafficking, money laundering, investment scams, cybercrimes, and even murder. Sa ating investigasyon, Mr. Speaker, ay nakita natin na ang modus operandi ng mga POGOs ay gumamit ng mga Pilipinong dummies bilang mga nominal na may-ari upang magtatag ng mga korporasyon na nagpapahintulot sa mga dayuhan na iwasan ang mga batas na naglilimita sa pagmamay-ari at operasyon sa mga industriya tulad ng gaming at real estate. Ang mga korporasyong ito ay may mga magkakaugnay na layers upang itago ang tunay na pinagmulan ng pondo at pagkakakilanlan ng mga operators na nagpapahirap sa mga otoridad na masubaybayan ang mga iligal na mga aktibidad. Mr. Speaker, ang mga POGOs na ito ay naguhugas ng pera mula sa mga krimen tulad ng human trafficking, illegal na pagsusugal, bentahan ng droga at cybercrimes sa pamamagitan ng pagpapadaan ng pondo sa mga bank account, pagbili ng ari-arian at iba pang mga instrumentong pinansyal na pinapalabas na lehitimong operasyon ng kanilang mga negosyo. Ang ganitong layering ay hindi lamang nagtatago sa illegal na pinagmulan ng pondo, kundi pinapaliit din ang binabayarang buwis at pinoprotektahan ang mga operator mula sa pagkakadiskubre. Mr. Speaker, karaniwang pinapadali ang mga scheme na ito ng mga tiwaling opisyal at empleyado ng ating gobyerno, ng ating mga regulatory agencies at mga institusyong pinansyal kapalit ng suhol na naglalagay sa peligro ng sistema ng batas at pananalapi sa ating bansa. Baligtad na tayo mga pinagsasabi ni Kuya. Mga kasama, naniniwala po ba kayo dito sa mga statement ni Kuya? Anak ng bugi naman, ano? Parang napakaganda ng ginawa ng Pangulong Duterte sa bayan natin. Tapos, dahil sa mga interes ng mga bakulaw, mamanipulahin nila. Sisiraan nila. Nakaganda lang pa. Kahit sa mo dalhin Luzon, Visayas, Mindanao. Isipin mo, ang mga OFW ay nagsisigaw, Duterte, Duterte, Duterte. Diba? Tapos gagawan nyo ng ganyang statement para, kasuhan nyo na nga. Nag-aantay lang naman ng kababayan natin. Kung ano na namang kwento at istorya ang ihahain daw. Baka naman talagang yan, pani teleserye. Ika nga, katawa-tawa. Tuloy pa ba natin to? Sige, tuloy pa natin. Gusto ko kasi pag-usapan itong merong kapihan Pero diretso na siguro natin, kung ano yung statement niya hanggang matapos yung statement niya. Sige, diretso na natin to. But perhaps the most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional... Naku, baligtad. Abuse of power, Naku, parang ngayon yung nakikita natin sa camera. Yung mga nagko-contempt dito, contempt doon. Easy ka dyan, Easy naman. Ito naman, Easy naman tayo lagi. Hindi ba parang ngayon yung nakikita natin sa, kung sino-sino yung mga nag-iimbestiga? Sila yung gumagamit ng kapangyarihan, di umano, para magkaroon ng contempt order o cite in contempt kung sino yung ayaw nilang, kung sino yung gusto nilang i-contempt. Sabi nga ng kababayan natin, mga general, abogado, pinakulong. Samantalang mga kaliwa kanan, saka mga dorobo. Ay, nako. Buhay nga naman sa Pilipinas. Sabagay, malapit na ho ang Mayo. Makakamit na ho natin yung tunay na pagbabago. Sa tulong nyo, isa-isahin pa ba natin kung sino yung mga kandidato? Kung alam nyo na, lista nyo na hanggat maaga. Party list tayo. Simula natin sa party list. Duterte party list, okay na po tayo dyan. Paano party list? Okay na po tayo dyan. Meron pa pala yung party list ni Senator Marcoleta. Diba? Pangatlo.
Ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Alalahanin ko ha. O, simulan na natin kung sino yung mga tatakbo. Senador Bongo, Senador Bato, Senador Marcoleta, Senador Ipe, Senador Pastor Kibuloy, 5, Senador Vic Rodriguez, 6, Senador 3 attorney. Lagi ko nakakalimutan yun. Sorry Sorry po lagi ko nakakalimutan 3 attorney. Oo. Gusto kong banggitin, nasa dulo ng mga dila ko eh. Alam nyo, sa susunod, lalagay ko na yun ha. Lalagay ko na yun sa isang, ipa-plug ko na yan dyan para makita natin kung sino-sino ha, at para malistan nyo na rin. Yun lang naman kagustuhan natin mga kasama, na ang katotohanan ay mga ibabaw. Totoo naman, di ba? Lahat naman ng mga nangyayari ngayon ay nangingibabaw na ho ang katotohanan. Gawa ng lahat ng ginawa ng Tatay Digong ay lahat po yun ay makabuluhan, maganda, at pakipakinabang sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga nanay dahil ayaw nilang maparwara ang kanilang anak dahil sa pinagbabawal na candy. Ginawa na Tatay Digong, di ba? Alis yan, di pwede yan dito. Kung gusto nyo, doon kayo sa Mars. Sa Mars kayo magbenta ng candy. Nung umupo na itong mga dorobo, in-interview nga yung sinakaupo ngayon. Hindi. Wala kaming pakialam dyan. Basta kami, gagawin namin ang trabaho namin. Bahala kayo. Anak ng tipakulong. Nakakaawa pag gano'n na yung nakaupo ngayon. Mahawak ng bansa, gano'n. Pag in-interview, ano ba naman? Tuloy ba natin to kung ano sasabi ni Kuya? Basta tayo, solid PDP. Huwag niyo pong kakalimutan yung line-up na kung sino inendorso ng ating Pangulong Duterte. At siyempre, may nabalitaan ho tayo, meron na naman naghain ng isang impeachment na complaint. Pangatlo. Bakit ang tagal naman? Para magkaalaman na nga, sabi ng kababayan nating Muslim. Wag niyong subukan. Lahat tayo sa Maynila. Yan po ang sinabi. Kung napapanood, sino nakakatanda nun? Nagsalita po ang isang kababayan nating Muslim dyan. Diba? Nagbigay na ho sila na mabigat na mensahe. Huwag nyo i-impeach si BP Sara. Huwag ganun. Dahil maganda ho ang ginagawa ni Ate Sara. Kumpara sa ginagawa nitong mga nasa kamera at sino yung leader nito, mga dorobo ho ito eh. Diba? Mga dorobo. Kaya ngayon, tahin-tahi kayo ngayon. Sira-sira na mga pangalan nyo. Wala na ho kayong mukhang ihaharap sa mga kababayan nyo at sa mga sa buong Pilipinas. Kung sino ho ang nasa likod ng mga paghihiring at yung mga bumibira sa Duterte, yan ho ay markado na. Ilang religious group, markado na kayo. Diba? Totoo naman sa totoo. Wala na kayong mukhang ihaharap kaya gusto nyo siraan ang mga Duterte. Kahit na husiraan nyo, kalinawanan at katotohanan ang lumalabas sa lahat. Alam ng mga taong bayan kung ano ang ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Kaayusan. Diba? Pandemic time, inahon tayo ng Pangulo. Wala pang masyadong utang. Puno pa ng project nung panahon na yun. Pandemic time. Ngayon, kanda utang, benta ginto, utang dito, utang doon. Walang project. Sinabi, wala na raw pondo. Nabangga ng barko. Anak ng tipak. Yan ang sabi-sabi sa mga video na pinapakita natin sa inyo. Alam nyo na, Mayo 12 ba? O Mayo 11? Correct nyo na lang po ako kung ako nagkamali. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga issue, balita, reaksyon ng bayan. Lagi kayo nakatutok YouTube channel, si Kuya Goods. Kung gusto nyo makapanood ng mga balita sa YouTube platform, dalawa lang naman ang trusted kong ibibigay sa inyo, Net25 at SMNI.
Di ba? Kung gusto nyo, alas 8, meron segment dyan ng grupong Banateros. Diyan kayo manood. Di ba? Yan po ang mga dapat panoorin. Yung mga iba, wala. Nagpapakalat lang ng maling informasyon yun. Diba? Hindi tayo nagbabanggit ng kung anong brand name nila. Basta ang gusto ko lang, panoorin nyo, SMNI, Net25, si Kuya Goods, at yung ibang matitinong vlogger. Kung hindi nyo makita, hindi mag-notify yung video natin. Wala pang upload si Kuya Goods. Kalkalin nyo, meron po yan. Hindi po tayo mawawalan ng upload. Everyday, masipag po tayo mag-upload, mga kasama. Hanggang sa muli, Bye-bye! Merry Christmas!